Po yung makaupo lahat. Para po, today is first Sunday ng July, pero ang ating pong communion ay gawin natin next Sunday. Ayan, so ngayon po, this month of July, ang pag-uusapan natin, paano ba mamahalin ang sarili? Ayan. Pero hindi ibig sabihin selfishness po ito, yung pagiging makasarili, kundi paano mahalin ang sarili sa tamang kaparaanan ng pagmamahal. At ngayong linggo, ang pag-uusapan natin ay ang nagmamahal sa sarili ay kinikilala ang sarili ayon sa pagkakilala ng Diyos. Yan. Kasi ang sa buong taon po, ang magiging talakayan nga po natin is yung tinuro ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. So, nung nakaraang buwan, tinalakan natin with all your strength. And then, yung kasunod na command is, love your neighbor as you love yourself. So, unahin muna natin yung sarili bago yung neighbor. Gusto nyo ba yon? Pero ang turo ng Panginoon, neighbor muna bago sarili. Pero ibig sabihin, ay pag-usapan natin, paano ba natin talagang kailangan maintindihan na mahalin din natin ng sarili? Kasi, ito yung foundation to love others. No? Mahirapan kasi tayong mahalin ang kapwa natin kung sa sarili natin, hindi natin kayang ibigin ang sarili. But we are not talking about being selfish. Iba naman po yung pagmamahal sa sarili ng labis-labis na wala nang tinitingnan kundi ang sarili, kaysa pagmamahal sa sarili na ayon sa itinuutos ng Panginoon. And for us to be able to see that, ito po ay sinulat na ng hari dito sa Psalms 139, actually, ayun, yung binasa pong verse 20-24, ito po ay isang prayer ng writer nitong passage na to ng paghingi ng pagsisiyasat sa Panginoon. At samantalang doon sa mga passages na babasahin natin, alam naman na niya na kilala siya ng Diyos, no? Pero again, he did this prayer to affirm the knowledge of God to that person or to the writer. So yan po. My question is this, how well do you know yourself? Gaano ba talaga kalalim ang pagkakilala ninyo sa inyong sarili? May mga time ba na kayo ay babaeng nawawala sa sarili o lalaking nawawala sa sarili? May mga ganon, no? Parang hindi maintindihan ang sarili. May time ba na parang hindi nyo kayang i-accept ang iyong sarili? May time ba na parang hindi nyo matiyak na kayo talaga yan? Naliligaw ang inyong damdamin at kaluluwa. Sa kayo pumupunta ang kaluluwa pagka ganon. So we'll be talking about how to love self by knowing that there is somebody that who really knew you well. Yan. Kasi yun yung importante, yung totoong nakakakilala sa atin. Sa pag-aaral nga po, ito ay nabasa ko lang kasi hindi naman, gusto ko mag-aral ng psychology pero sana mabigyan. Pero may binabasa ako na merong windows, parang 4 windows, nabanggit ko na rin po ito sa person o sa isang person na tao, sa isang being, person. The windows of knowing yourself, who you are, kayo lang nakakilala ng sarili nyo. No? Basically, kasi hindi naman perfect talaga yung knowledge natin sa sarili natin. Pangalawa, may taong kilala tayo pero hindi natin alam sa sarili natin, kaya ayaw natin tanggapin. And sometimes they are making comments within us, but we are not accepting it kasi hindi natin alam na tayo yon. That is the second window. The third window is, I know this is me, and my fellow knew also that this is me. Pareho niyong alam. And the last window, no one knows you but God. Madi-discover mo lang along the way. Habang nagpapatuloy ka, doon mo lang madi-discover. Sa pag-asawa, di ba ganun din? Ang pinapakasalan natin ay kalahati lang ng pagkataong kilala natin. Baka 1/3 nga lang eh.
Tapos pagka nagsama na kayo, uy, hindi ko alam na siya pala to. Discoveries, over-discoveries, and discoveries, and over-discoveries. Ngayon, pag marami na kayo na-discover na di nyo alam, tatalikuran nyo ba siya? At doon papasok yung commitment. Now, how well do you know yourself? Paano ba natin nakikilala? So, the good news is, merong lubos ang pagkakilala sa atin. At yun yung magandang tanggapin natin pag uwi natin. Amen? Di man tayo kilala ng ibang tao, di man natin masyado kilala sarili natin, pero the good news is, there is someone who really knew you well. Let us pray. Father God, salamat po sa umagang ito sa pagsisimula ng panibagong buwan at pagsisimula ng kalahati ng taon. Kami ay nagpapasalamat sapagkat i-establish niyo po sa amin as we travel in this journey of life towards maturity, lalo na sa mga young ones, sa mga kabataan. Alam namin marami pa po silang hindi na-discover na potentials and weaknesses. Allow us, Lord, to kahit papaano sa paghahanda ay makomprehend po namin yung katotohanan na maraming alam po, kayo po yung totoo nakakilala sa amin. Gusto niyo po ipakilala ninyo sa amin kung sino po talaga kami base sa pagkakilala niyo sa amin. Salamat po, Diyos, at tulungan niyo po kami sa tulong ng Espiritu Santo, lalo na kung papaano inintindi ng sumulat yung mga salitang kanyang binigkas ay magkaroon din ng pangunawa sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa 13 to 18, babasahin ko po sa 13 to 18. Sabi dito, "For you formed my inward parts and knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul know it very well. My frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written, every one of them. The days that were formed for me was, yet there was none of them." So hanggang doon muna, basahin ko po. So, dito po, sa binasa natin kaninang passage na binasa po nating liturgy, ang sabi rito, "O Diyos, ako'y siyasatin." Isang prayer. "Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid." It's a prayer, pero pag binasa niyo po yung previous verses, it seems like that he has full understanding kung sino ang Diyos na gumawa sa kanya, pero he has that full understanding of himself. Meron siyang ganun na alam sa Diyos, pero sa sarili niya, hindi niya na ma-determine minsan. So, dito po sa verse 16, sabi niya, "Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam." So, nung nire-reflect, nagkakaroon po ako ng reflections dito kasi sabi ko, paano ba nakarating ang writer na to in this understanding na sinusulat niya ang mga ito, pero naniniwala ako na meron siyang talagang malinaw na, tawag dito? Yung pag lumalaki, tawag doon? Gamit natin, pang sunog ng dahon at magnifying glass. Ayun, ako rin sumagot sa tanong ko, di ba? Nawala sa alala ko eh. No? So, magnifying glass, sinesearch niya talaga yung bawat bahagi ng buhay niya habang siya ay naglalakad at nag-journey in life. At ito yung kanyang nakita. So, ano kaya ang naisipakita? Tapos, sabi niya doon sa mga 37 to 30, "Nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain ang iyong karunungan." Sabi niya, meron siyang pagtataka na, naisip ba natin? Parang takatuloy ako bigla eh.
nagtataka siya na meron pala talaga nakakakilala sa akin. No? Na hindi katulad ng pagkakilala ng iba. So, kayo po ba ay gaano kalaki ang inyong how much confidence do you have to know that God knew you well? Talaga bang kayo ay confident? Kilalang kilala kayo ng Panginoon? Or baka nag-iisip pa kayo, parang hindi pa ako kilala. Sorry kung hindi ka kilala ng Panginoon. Alam niyo kung sino hindi kilala ng Panginoon? Yung nagsabi ng ganito, Panginoon! Gulat lang ako doon, no? Nangaral po kayo sa inyong pangalan. Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo. Nagpagaling ka ng may sakit, sabi na, who you? Di ko kayo kilala. Para, contradictory ba yan doon? Actually, it talks about doon sa ginawa niya in doing mission. So ito naman pinag-uusapan natin mula sa creation. Hello? So every person, kilala ng Panginoon. Pero ipipresent natin yung action natin before Him. Baka hindi tayo makilala through our actions. Meron ba kayong kilalang tao na hindi nyo akalain ganyan siya kumilos? Alam niyo yung mga budol-budol, ang popogi, ganda ng kasuotan, disentin tingnan, pero mambubudol pala. Parang ganun din tinanong sabi ko, nung may picture ako pinakita kay Omri, sabi doon sa Facebook, dalawa yon, may picture ni Jesus kunyari, tapos picture ng devil. Ang nakalagay, scroll devil daw. Pagka nag-share Jesus. Ay, hindi ko nga sinishare yun. Bakit? Papapadala ka ba sa kanilang ganoon? Kasi kilala ko na, ang devil, sabi ko, Omri, sa tingin mo, yan ang devil? Opo. No, anak. Hindi yan ang itsura ng devil. Ang itsura ng devil, pogi. Ganda ng bihis. Kasi deceiver sila. Sabi ng Bible, nagmumukha silang parang anghel. Para may madaya sila. Kasi kung ganyan ang itsura nila, hindi mo lalapitan yan. Tama ba? So another deception din yan. Sabi ko, hindi yan ang itsura ng itsura ng devil, mukhang matino. Pero hindi talaga matino. So tayo, meron ba tayong confidence? Alam natin na kilala tayo ng Diyos? Sino dito ang nakakasagot ng amen? Marami ba? Lahat? Yes, tapos na sermon. Baupo na ako. Yan. Kasi madalas po talaga hindi tayo ganun ka-confident. Kilala tayo ng Diyos. Kaya pinagdududahan natin siya. Kaya hindi natin siya pinagtitiwalaan. Tama? Now today, I hope and I pray na maintindihan natin siya. Sa verse 1 and 3, sabi niya, Ako'y iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, tiyak mong nalalaman. Di ba kanta natin? Hindi pala tayo naunang kumanta. David. Ewan ko lang kung pareho ang tono natin. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Ba? Ewan ko lang kung ganun ang tono ni David no kinakanta. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa man o hindi. Sa lahat ng gawain, ako'y pawang iyong nalalaman. So, ano ba ang katotohanang ipinahayag mula sa mga talatang ito? Sa palagay nyo, what truth, yung hindi, foundational truth, na tinuturo sa mga talatang ito na nabatid na mismo nung writer. Kaya nga isinulat niya to kasi naunawaan na niya. And now we are reading, naunawaan ba natin? So ano yung foundational truth that these writings telling us na itinuro ng Diyos sa taong ito? Ang foundational truth is that God foreknew you. Bago ka pa isisilang, matanda ka na sa harapan ng Diyos. Alright? Bago ka pa isililang, hanggang doon sa kung ilang taon ka na mabubuhay sa mundo, alam na ng Diyos.
Hello? Every faculty of you known to God. Kaya sabi niya, you needed me. Ikaw yung naghuhulma sa loob ng bahay bata ng aking ina. Ang bawat buto pinagdudugtong-dugtong, bawat kakasukasuan, ang bawat vein na meron, ikaw ang gumagawa. You are I am fearfully and wonderfully made by God. Nakakita na ba kayo ng, hindi pa ako nakakita ng, ako pala hindi nakakakita. Yung gumagawa ng mga electronics na napakaliliit ng mga chips na ginagamit. Sa pagkakamali lang, pwede sumabog yung ginagawa nila, di ba? Tama. So, ganun kaingat at mas maingat pa doon ang paggawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. At meron siyang inilalagay na identity na parang sayo lang. At hindi pwedeng kopyahin ni inuman. Thumbprint. Tama. Ako nga kumuha ng police clearance, hindi ko agad nakuha ang aking police clearance. May kapangalan po kayo. Buti na lang kapangalan. At hindi ka-thumbprint. Kasi kung ka-thumbprint, nakakulong na po ako. Ang nagiging verification nila yung thumbprint. Kasi lahat ng tao walang pinagkaparehong thumbprint. Ang ano natin, ano tawag doon yung gitna ng mata? Iris. Hindi rin po yan magkapareho kahit isang tao lang. Magkaiba ang dalawa. Kaya merong 200, merong 180. Tama? Kilala tayo ng kilala tayo ng Panginoon kasi bago pa man tayo ipanganak at bawat bahagi ng buhay natin siya ang gumawa. So kung alam ng Diyos at alam natin kung ilang sabi niya, ang haba ng buhay kayo ang nakakabatid. Ang araw ng pagsilang ikaw nakakaalam. Ang ilang taon ako mabubuhay alam ng Panginoon. So kung alam na ng Diyos bago ka pa isinilang, anong problema natin? Bakit problema natin ang sarili natin? Hindi natin kilala. Samantalang bago pa tayo isilang, kilala na tayo ng Panginoon. See? Sometimes we are looking those things na parang hindi naman siya totoo kasi iba yung tinitingnan natin kaysa sa perspective ng tingin ng Diyos sa atin. Minsan we are basing ourselves to the perspective of others. Nilalagay natin ang sarili natin sa paningin ng iba, sa standard ng iba. Ngayon, kapag hindi sumukat doon, inferior tayo sa sarili natin. Bumababa ang tingin natin sa sarili natin kasi hindi tayo katulad niya. Pasalamat ka, hindi ka katulad niya kasi duplicate ka lang. Wala kang uniqueness. Tama. And we must thank God because we are uniquely, wonderfully, and fearfully made by Him. Balikan natin, sabi nung sumulat, batid mo ang aking buhay, ang lahat mong lihim, Yahweh, tiyak mong nalalaman, lahat ng gagawin ko sa iyo hindi lingid. Kahit ikay malayo, batid mo ang aking isip, iyong nakikita, gumagawa man hindi, ang lahat ng gagawin ko'y pawang iyong nalalaman. May makakatakas ba sa knowledge of God? Wala. Kaya alam niya kung ano sumpong natin. Sino rito walang S? Ako wala doon sa pangalan. Pero meron sa katauhan. Tama? Alam niyo S? Sumpong. Sa ibang term, T. Ano yung T na yun? Toyo. Patis. Opak. Permit me to use this kasi ginagamit na sa kanto yan ha. Para maintindihan lang natin. Lahat tayo meron yan. Pero kahit meron tayo yan, kilala tayo ng Diyos, tinanggap niya tayo. Amen ba? Kilala niya tayo. Ito, ang toyo nito, ito, silver swan, kaya pag ganun-ganon, di diretso isip. Ito, dato puti, pag nagalit, nananabas. Di ba? Silver swan kasi hindi diretso lakad nun, no? Yung swan, pag ganun-ganon.
Si Dato Puti naman, mag-ingat ka, may tabak yan. Ano pa bang klase ng toyo? Markapinya. Huwag mag-ingat ka dyan, maraming matayan. Lahat na napupuna. Uso pa ba yung markapinya? Yun. Ito yung maka-level namin. Ayan. God knew us. Alam niyo, habang nire-reflect ko, sabi ko, thank you, Lord. Nanginginig ako sa takot na kilala mo ko. Then sabi niya, ako'y nakikita na hindi pa man sinilang batid mo ang ilan. Ito pala yun. Haba na aking buhay pagkat ito'y nakatitik na sa aklat mo ng talaan. Matagal ng balangkas mo, ikaw lamang ang may alam. Win. Pero nang itinakda pala ang Panginoon sa atin, tatahakin natin. Kaya lang, bakit di natin nadadaanan? Kasi pinipilit natin lumihis sa pagkakilala ng Diyos sa atin. Pinipilit natin lumihis na, ay ako ito. Pero sabi na pang, hindi ikaw yan. Ito ka. Ito yung pagkakilala ko sa'yo. Trust me. Akong gumawa sa'yo. Siguro, pagka kayo ay nasiraan ng relo, di naman kayo pupunta sa barbero. Tama ba? Pakikumpunin nyo nga po itong gaganyunin ka ng gunting. Mali pinuntahan mo. Tuktokan ka ng gunting niyan. Nung mga bata kami, talagang meron kaunting maliit na bukol sa ulo namin pag ginugupitan. Ang gupit pa naman namin, parang pinatong na bao. Ito na lang natitira, Ayaw namin, buti na lang hanggang sanay na ako, di ba? Nung bata pa lang, sinasanay na pala ako ni tatay kasi darating yung araw na gano'n ang gupit ko. Ang likot-likot, toing! Aroy! Kamot! Tapos pagdating sa school, pendong pa. Napapaaway tuloy kami kasi parang ang lapad na tatamaan ng palad. Yun nagiging sa atin na, bakit naman ganito gupit nyo sa amin? Masama loob natin sa mga nangyayari. Pero kasama yon. Kasi nakita na tayo ng Panginoon eh. So, kung ating unawain, kung tayo po ay kilala ng Diyos, kasabay nito, nakikita na rin tayo ng Panginoon. Hindi pa lumalabas ang itsura natin na nakikita natin sa salamin, kilala na ng Panginoon. Sabi ng manunulat, sa bahay bata ng aking ina ay iyong ginagawa, tinatrabaho, iunti, ang bawat bahagi ng aking pagkatao. No? Kung ano ang magiging itsura ko, nakita kaya si David yata sumulat, nakita kaya niya yung darating ang panahon na ang batang nasa sinapupunan, uso na ngayon yan, di ba? Ano tawag doon? Sige, yun na yun, basta. Kaya lang, parang kulot na kulot kasi itsura no? Ayaw ka pang maniwala. Parang ayaw hindi yata ito kulot na kulot. Kasi siyempre, ang nag-ano lang doon, yung parang sound wave para mag-create ng images. Pero, ang totoo niyan, habang ikinasa loob ng bahay bata, napakaganda mo na. Tanggap nyo ba yon? Diba, hindi makatingin Bakit? Kasi ang Diyos ang gumagawa. Walang pagkakamali sa pagkagawa ng Diyos. Na paglabas natin, nagulat. So medyo napalaki lang yung mata. Kala natin mali na. Kasi ang lagi natin, bakit ang mga Hapon, pag magawa sila ng mga lalaki ng mata, halos kalahati na ng mukha? Kapanood ba kayo ma-anime? Yung mata niya, halos kalahati na ng mukha. Kasi parang hindi nila matanggap na singkit sila. Tapos tayo ng mga Pilipino, pinagpala ng malalaking mata, hindi pa nagagalit, dilat na. Nagpumilit na ipatahi at singkit-singkitan. Buti na lang, kung malabo mata mo, pwede na tanggap yan. Katulad ko, pag wala salamin,
Kasi hindi tinatanggap ko ano yung meron siya. Dahil hindi niya alam na ang Diyos ang gumawa niya. So kung ano itsura niya, nakita ka na ng Panginoon bago pa tayo panganak. Sino ba ang pogi? Sino maganda? Bakit sa Aruba? Alam mo yung bansang Aruba? Yung iba hindi alam. Ang pinakamaitim na parang anino, yun ang pinakaganda. Kaya nagugulat yung mga tao, nakadikit doon sa puno. Dumilat, ay may tao pala dyan. Pero sa atin, pag maitim ka, kung ano-ano maririnig mo. Kaya bibili na kung ano sa Lazada, sa Shopee, sa Temu, na mapampaputi. Wag sa Temu kasi ano daw yung scam. Gustong pumuti. Ito naman mga Amerikano, bilad ng bilad sa araw. Ito magpaitim. Kaya, kasi may insecurity sa sarili. Hindi naiintindihan kung sino ang nagdisenyo sa kanila. Nakita na tayo ng Panginoon kung ano itsura natin bago pa tayo panganak. Napakaganda ng pagkagawa ng Diyos sa atin. God foreseen us before tayo i-conceive. Tapos ito pa, sa 7 to 12. Saan ako magpupunta? Upang ako'y makatakas. Gusto niyo ba tumakas sa Panginoon? Saan kayo pupunta? Sa dilim ba? Sabi niya, kahit daw kadiliman, liwanag pa rin sa Kanya. Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Tiyak, ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Sa verse 11, if I say, surely, ayan, biglang naging English no? Sa English yung basa. If I say, surely the darkness shall over me, and the light about me be night, even the darkness is not dark to you. The night is bright as day, for darkness is as light with you. O, diba? Kaya, kahit daw tayo ay magtago sa pinakapusikit na madilim ng gabi, liwanag pa rin sa harapan ng Diyos yun. So, wala tayong maitatago. Ano ibig sabihin? Ano yung katotohanan gustong ipahayag ng mga talata ito? Ang Diyos is before us. God is before us. Bago ka pa gagawa, alam na ng Diyos ang iyong ginagawa. Bago ka makarating sa pupuntahan mo, alam na ng Diyos na may dalawang direksyon kang pupuntahan. But He has also placed the right path. And then there is also the wrong path. Tama? So if we do not know that God is before us, hindi natin siya susundan. Tama? Iba ang dadaanan natin. Pero kung alam natin ang Diyos is nasa harapan natin, kung saan siya gusto tayo punta, doon tayo susunod. Kasi yun ang gusto niyang daanan, lakaran natin. At ayon dyan, sa katotohanan dyan, saan daw tayo magpupunta? Wala tayo mapupuntahan. Talaga ang Diyos nasa lahat ng dako. He is ahead of us. He is before us. Kaya dapat nating unawain ang katotohanan na wala tayong pwedeng puntahan na hindi kasama ang Diyos or hindi matatagpo ang Diyos. Kahit lumihis pa tayo, andyan pa rin ang Panginoon. Magpo-provide siya ng, ano tawag doon, iskinita. Para doon ka lulusot. Now, yung iskinita, medyo masikip na. Tama. Kasi ang tinahak natin, malaking daan. Nandulo pala kapahamakan. Now, the Lord will provide an escape route, which is iskinita. Diba nasa scripture yon? Kakaunti lang ang dumadaan doon, yung masikip na daan. Kasi pag dumaan ka doon, kung ano man yung bagahe mo, tatanggalin mo siya.
May backpack ka, baka hindi ka kasya. Yung talagang balikat mo na lang ang tagdikitan. So, kailangan alisin yung mga bagahe para makatawid ka doon. Minsan, ayaw natin yon kasi mahirap. Pero bakit tayo nilalagyan ng ganun, Panginoon? Para hindi tayo pumunta sa direksyon ng kapahamakan. Kasi alam na niya, mapapahamak tayo. Ang anumang aking sangkap, sa 13:14, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawin mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikintal. Grabing reflections niya. No? Paano niya nalaman yan? Nag-aral kasi ng anatomy. Si Haring David, nag-aral kasi ng anatomy. Sabi nga ng ating teacher guest kahapon. Alam niyo ba kung ano ang laman ng ating tiyan? Intestine. Yan po ay pag in-stretch, 60 feet ang haba. 60 feet ang haba. Ganun katagal nagtatravel yung kinain natin. At yung lungs natin, yung dalawang lungs, yan po ay compact na mga parang lambat. So pag in-spread daw yan, ayon sa pag-aaral, kasing laki ng lawn tennis court. Yung laruan nila Williams. No? Ganon. Tapos nilagay lang sa maliit na katawan natin. At alam niyo po ba kayo ay mga milyonaryo? Sapagkat ang dumadaloy sa ating blood cells ay million blood cells. Umiikot at nagsisirculate sa katawan natin. Di milyonaryo tayo, di ba? At pwede ka pa mag-donate ng milyon sa blood donation. Lang kaya ko i-donate, milyon. Kontuwa, no? Donation lang pala ng blood. So, ano yung ipinahayag na totohan dapat natin maintindihan? It is God who formed you. Sinabi doon sa description sa English, I am fearfully, wonderfully made by God. So, kung sa tingin mo, gwapo ka, thank God. Kasi ang Diyos ang gumawa sa kung sa tingin mo, pangit ka, thank God, hindi ako gwapo. Bakit? Hindi pare-pareho ang disenyo ng Diyos. Tao lang naman nagsasabing pangit at maganda. Kasi mayroong standard tayong itinuturo. Yung mga anak natin, lagi natin sabihin, anak, maganda ka, pogi. Bakit? Ang Diyos ang gumawa sa'yo. Ginawa ka niya habang nasa tiyan ni mama. Pinoproseso ka niya habang nasa tiyan. So that will make this man, this young boy, confident. Because he knew that his creator, God. Sabi nila, ganun ang ilong ko, nakatingala, malulunod ka pag umulan. Sila na nagsasabi niyan. Hindi ang Diyos. Mayroon akong, di ba sila yung walang kamay at saka paa? Sino ba yan? Si Nick. Pero, grabe yung confidence niya, di ba? Kasi ang confidence niya, hindi nanggagaling doon sa tingin ng tao sa kanya, yung kakulangan niya. Ang confidence niya, alam niya, I am fearfully and wonderfully formed by God. Even I am without limb, without hands, God created me. So, ang sarap damahin na ang Diyos pala ang gumawa sa akin, kaya kilalang kilala niya ako. Tanggap niya ba natin? Are you accepting this? So, ito po yung dapat nating mabatid. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ng aking isip. Kung nagdududa ba ako sa inyo, kung napakababa ba ng tingin ko sa sarili ko, kung hindi ko kayang mahalin ang aking sarili, dahil sa ito ang sinasabi ng mga tao, dahil sa ito ang mga ginagawa ng mga tao, dahil ganito, ganyan ang mga bukang bibig ng tao, siyasatin niyo po ako.
ang isipan ko. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan, ihatid. Wow. Hindi tayo iiwanan ng lumikha sa atin. Kahit tayo nagkakasala, inaabot pa rin niya tayo. Kahit di ka pa Kristiyano, inaabot ka na ng Panginoon. Kasi galing tayo sa kanyang kamay. Galing tayo sa kanyang karunungan at disenyo. Bakit di natin mamahal ang sarili natin? Kasi minimeasure natin ang ating pagkatao sa sinasabi ng iba, sa looks ng iba, sa guts ng iba, sa accomplishment ng iba. Wag, talo tayo. Tingnan natin kung ano ang disenyo ng Diyos sa atin, o anong layunin niya para sa atin, doon tayo i-raise up ng Panginoon. So, ang konklusyon ay, ganito ka kakilala ng Diyos. Bago ka pa isilang, kilala ka na niya. Bago ka pa gagawa, nakita ka na niya. Bago ka pa lalakad, nasa unahan mo na siya. Kung ano ang anyo mo ngayon, yan ay buong ingat na ginawa niya tanging para sa iyo. Walang pangit na nilikha ang Diyos. Dahil siya ay mabuti. Dahil siya ay perpekto. Lahat ng kagandahan ay nasa Diyos. So kung siya lumikha sa atin, maganda ang pagkalikha sa atin. Ibang tao lang nagsasabing hindi ka maganda. Maganda ba kayo? O diba? Confident? Yes! Kesa nung una, hindi ko matiyak. Kasi pag humarap ako sa salamin, para sinasabi ko sarili ko, ikaw ba yan? Yes, ikaw yan. And you are a unique person. Now, sa talatang 5 and 6, ito din yung tanggapin natin. No? Let us embrace this. Let us bear it with us. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka nga ang sarili. Alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain ang iyong karunungan. So, ano yung implication? Implication is God perfectly knew you. No other person perfectly knew you but God. No? Nobody but God. Nobody but God. Nobody but God knew you. And we are very important to Him. Sabi diyan, fearfully, wonderfully made. Ganun tayo kahalaga sa Diyos. Kaya nga kailangang ibigay niya ang kanyang anak para tayo mapabalik sa Kanya. Kailangan dalahin at isugo ang kanyang mahal na anak para tayo ibalik sa Kanya kasi mahalaga tayo sa Kanya. Even one, sabi ng Panginoon, iiwanan niya ang 99 para hanapin ang isa. Ganong kahalaga ang bawat isa sa atin sa harapan ng Diyos. You are very important to God. And we are loved more than we expected. That is the implication of the message. Now, sa application. May application. Uli, evaluate ang sarili. Tinatanggap mo ba ang katotohanan na ganito ka kakilala ng Diyos? Bago ka ipanganak, bago ka pag gumawa, yan ang Panginoon. At sabi diyan, you are precious. You are very important. Ngayon, paano makatutulong sa iyo ang nabatid mo ito tungkol sa pagkakilala at pagtanggap mo sa iyong sarili at sa iyong kapwa? Nakakatulong ba siya na mapakinggan niyo ang mensahe ito para tanggapin anuman o anuman ang ating sarili, sino man tayo? Kasi kung hindi natin tatanggapin ang sarili natin na kung ano ang pagkalikha ng Diyos sa atin, tinatanggihan natin ang Diyos. Tinatanggihan natin ang disenyo ng inaayawan natin ang napakagandang gawa ng Diyos sa sarili natin at sa kapwa din natin.
paano naman ito gagawin bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kapwa, naganap ding pagkakilala ang Diyos sa Kanya. So, in application, paano mo na ipapakita na siya din ay mahal ng Diyos? Siya din ay mahalaga. Bigyan din natin siya ng importansya. Mahalin din natin siya. Di ba? So, magbibigay lang po ako ng ilang pwedeng gawin. Simulan mong pasalamatan ng Diyos sa iyong sarili sapagkat siya ang ating Creator. Hindi kailangan magkunwari. Sa halip, maging totoo ka sa Diyos at sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Tayo magsuot ng maskara. Simulan mong i-appreciate ang katangian ng iba na wala sa iyo, pati na rin ang katangian mong wala sa iba, at purihin mo ang Diyos sa mga ito. Appreciate. Ano ba yung wala? Then, pray sa tulong ng Holy Spirit to look others the way God looks at them every time you see them. Thank God for the people around you. Amen. So, kasi mahirap sa ating mahalin ang kapwa kung sarili natin hindi natin tanggap. Kasi ang paraan ng pagmamahal ay pagtanggap. Tama po ba? So, dapat tanggapin natin kung sino tayo na tinanggap ng Diyos, na nilikha ng Diyos. Hindi po yung kung anong itsurang ginagawa ng imahe ng social media. Kung anong ginagawa ng mga pageant. So yan po yung talagang inaano nila. Parang nilalagyan ng distinction. Tama. So yung mga hindi makapasa doon sa standard, nagmumukmuk. Kasi hindi kami pinalad ng tangkad. Parang pagka kami ay nasa crowd, hindi kami napagkakamalang adult. Kundi ba, hindi kami pinagpala ng gandang kinis ng katawan. Pag napadikit kami sa kahoy, napagkakamalang kami sanga. Hindi po yun. Ang tao kasi ang naggagawa ng mga yan eh. Pero ang Diyos hindi ganyan ang tingin sa atin. Perpektong pagkagawa ng Diyos sa atin. Dahil siya ang nagdisenyo. Kaya mga kapatid, simulan natin pasalamatan ng Diyos sarili natin. Paano niya tayo ginawa? Then, appreciate. Napaka-importante ng appreciation. Then, pray. Yan po yung tatlo na makakatulong para may apply natin yung napakinggan natin sa umaga. Let us pray. Panginoon, salamat po sa kabutihang kami ay nagkaroon ng ganito pong pagkadinig sa nauna pong lumikha nitong sulat na maaring dumaan din po sa struggle ng identity crisis. Nagkaroon po siya ng maling impression sa sarili. Kaya po siya ay lumapit sa inyo at nanalangin para mas makita niyang mabuti kung sino po kayo. Na siyang totoong Diyos na nagdisenyo, gumawa, lumikha sa amin. And Lord, ganun din po yung dalhin yung confidence sa amin ngayong araw na to. Na kami ay kilala ninyo, kami ay nakikita ninyo, kayo ay nasa unahan namin, at mabuti ang inyong layunin. Kung ganun ang pagkakilala nyo sa amin, ganun din po namin kilalanin ang aming sarili, ganun din po namin kilalanin ang aming kapwa. At sa pamagitan nito, matututunan naming mahalin ang aming sarili at matututunan din naming mahalin ang aming kapwa sapagkat sila din man ay minahal ninyo at nilikha. Salamat po Diyos, purihin po kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.